Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Page of Swords. You are curious, a curious person. Gusto mo malaman ang mga bagay-bagay or about sa person mo or sa ibang tao. Pwede din mahilig ka mag-spy kasi curious ka eh. Mahilig ka maghalungkat. Mahilig ka mag-research ka na ng mga curious. Mahilig ka magtanong. Ganun ang mga curious. So either dyan sa manabanggit ka, basta curious ka. Mahilig ka mag-stalk or else you're interested to know something or about something, about someone, ganyan. Yan ang yung energy. Ayan. Para bang kulang pa sa information na you're so curious to know something na kailangan mo malaman yun kasi kulang pa eh. Oh, parang hindi mo pa lubusang naintindihan or hindi sapat ang mga nalaman mo, no? You want to know, to learn, to have more information about a situation or person or your own self, personality, pwedeng ganun ha. Ayan. And you are driven by and motivated by your courage na maging inquisitive ka. Ano pa ang about sa'yo? In reverse. Naklaruhan ka. Hindi ka stuck. Hindi ka confused. Kaka-recover mo lang from, kaka-recover mo lang ba from confusion? Oo. May nagpa-confuse isipan mo. Kaka-recover mo lang from confusion. Or, kung nahirapan kang mag-decide dahil sa panaliksik mo, o dahil you're curious to know, no, kung ano ba talaga, no, yung dapat mong gawin o kung ano ba talaga ang totoo, tama, ay naklaruhan ka. Ano kaya yun? Na naklaruhan ka. Ayun, nakarecover ka na sa confusion. Ibig sabihin niya, hindi na din clouded. Parang hindi na nakapiring yung mata mo. Ganun kasi yung parang nakapiring yung mata mo. Na kunti lang yung alam mo. No? Na you're so interested and curious, no, to know. You're so eager to know, no. Yung mga bagay na parang gumugulo sa isipan mo, na parang gusto mong maklaruhan, yan. Ayan na, naklaruhan ka na. Kaso lang, para bang in reverse tong Justice card. Parang unbalanced ka lang ngayon. Hindi ka balance. Or merong gumagawa ng injustice sa'yo. Merong gumagawa sa'yo ng injustice. Alam niyo, hindi makatwiran. Yung ganun. Ganun yung injustice. Hindi makatwiran. Kaya siguro, unbalanced ka ngayon. Pero, nakarecover ka na sa confusion. Yan ang nagpa-confuse na isipan mo. Yung gumagawa ng hindi makatwiran sa'yo. So, yan. Ano ang ini-embody mo energy? You're on a journey na brave ka naman eh. And parang
fresh pa yung energy mo. Fresh yun kasi may color green na parang light green. No? And grounded as well kasi may black din naman dito. Ayan o. At yung journey na tinatahak mo, it's a journey na tinatransform ka. Na parang dumadaan ka sa metamorphosis. Kasi may butterfly dito. Ibig sabihin, malaki yung magbago sa'yo. Malaki yung mag-improve sa'yo. From a cocoon into a butterfly. Na kung wala ka pang pakpak, magkakaroon ka ng pakpak. Parang ganun, you can fly high. Pero hindi ibig sabihin magkapakpak talaga na parang angil. Ibig sabihin, you can achieve your dreams and highest goals in life. Or your goals in life. Na kung dati o ngayon ay hindi ka pa capable na abutin yung mga tingin mong imposible kasi parang you're not capable kasi wala ka pang pakpak, no? Parang ganon. Katulad sa butterfly, pag uod pa lang, di ba? Parang pagkapanggapang pa lang yan, di ba? Pagkapanggapang kasi hindi makalipad. So pag na ano na yan na naging butterfly ka na o na-develop na yung pakpak mo, parang ganun ko sa butterfly ba, wala nang imposible na maabot mo. Maging positive na din yung mindset mo na I can do that, no? Maging ka na, maging positive and maging yung may tiwala ka sa sarili mo kasi you have wings na wala nang imposible na marating mo, maabot mo, ma-achieve mo yung goals mo in life. Lalo na kung para naman talaga sa iyo yan, di ba? Or meant talaga para sa iyo yan, di ba? Bigay ng Diyos o ng God sa iyo. Ano pa ang about sa iyo? Queen of Air. Ay, mabuti ang puso mo, busilak ang puso mo pagka ganyan. Kind-hearted. Kind-hearted kasi you offer help. Pure yung intention mo. Hindi ill yung intention mo. Hindi masamang intention mo sa pag-offer. Parang you offer ano po ba to? Sa guide ko at nagtatanong ako. You offer hope daw, no? Pag-asa. Ganun ka ba? You offer hope, pag-asa sa mga alam niyo yung parang nawala ng pag-asa. Ayan. And then maybe you offer food o anything na makatulong sa mga kinaawaan mo. Ganun. Or pwede din you offer positivity or inspiration. You give inspiration. Parang ganun ba? Support, pwede din. Lalo sa mga hopeless na or parang may problema, na-depress, na-stress, mga ganun. Maawain ka. Ganun ang mga tao maawain, guys. Hindi sila natutuwa na na-stress o na-depress o kawawa yung situation. Instead, naawain sila. Yan ang may mga mabuting puso. Like sa animals at sa mga taong may pinagdadaanan. Malaki ang pagkakaiba ng evil na mga tao sa taong mabuti ang kalooban na pure-hearted or busilak ang puso. Kasi ang busilak ang puso, guys, pag may mga taong na nakikita nilang kawawa, na may pinagdadaan, na may problema, naaawayan sila. At kunwari, kung wala makain, naaawayan sila. Kaya minsan sila lang din mag-offer ng pero ng tulong, parang ganun. So, ganyan ka. Pero, nakalagay yan sa Bible, guys, na hindi lahat ay dapat tulungan. Kasi, pwede yung matulungan mo ay yan ang makapagpahamak sa'yo o ikaruin mo mismo. Yan ang maruin. Kasi meron talagang hindi thankful. Or, instead na maging grateful na tinulungan mo sila para sa kanila opportunity na yun.
Advantage na nila yun na matulungin ka sa kanila, maawain ka sa kanila para mang-take advantage sa'yo, para mang-intrude sa buhay mo, para mangialam sa buhay mo. So, depende sa tao. Kailangan nyo ding gamitin yung gut instinct nyo. Kumbaga, sa pagtulong. Pag alam nyo abusado at alam nyo may mga bisyo, ganon, at mga toxic yung kanilang pamumuhay, medyo stay away from them. Kasi, yan ang yung buhay nila eh. Ganyan ang kanilang buhay na pinili. Ganyan ang gusto nila eh. Toxic na buhay. May bisyo, no? Hindi nga nila dinidisiplina yung sarili nila. Tama ba? Hingi ako ng, tama naman daw. Tama naman daw. Kasi yun ang sign eh. No? Pero kung namumuhay sila ng maayos, na hindi toxic, walang bisyo, at kawawa talaga na walang makain, no? Like animals, hindi naman toxic yung animals, di ba? Kunwari, nagugutom yung animals. Kaya, best na tulungan mga animals, pusa, stray cats, stray dogs, ganyan. Pagkain lang naman yan. Hindi kagaya ng tao na tulungan mo, magreklamo pa. Merong mga taong gano'n na kulang pa daw. O parang obligasyon mo na tumulong sa kanila kahit di mo naman kano-ano, kahit hindi mo ka magkaanak yan. Na dapat daw makisama ka pa sa kanila. Oh my gosh. Di ba napakabaloktot? Hindi makatwira ng iba, guys. Na dapat makisama ka daw, nabigyan mo sila ng bigyan. Ganon. May ganon na. May ganon na tao Para bang mahirap lang magsalita ng words na masakit na, pero hindi lang sa hindi makatwiran, hindi lang sa crook yung mga ganong tao, hindi lang sa foolish. Yun yung mga tao na walang sense of right and wrong. Yan ang mga kadalasan na tao na aabuso talaga yan. Yung mga ganyan, yan ang mga taong aabuso. Mahilig mag-take advantage yan. Yan ang sign yan. So, ayan. And, ito guys, Queen of Air, sharp, clear yung mind mo. Yung intuition mo din kasi, it's color of intuition, parang indigo. Klaro sa'yo eh. Para bang yung katulad ng owl na to, guys. Na klaro sa'yo. Based observation mo, nakikita mo situation sa mga tao, na yung iba ay walang makita dyan, walang maobserbahan, no? Na something fishy or anything na makikita mo na obserbahan mo. Para bang napakin ang judgment mo. Ganyan. Kin yung judgment mo and yung observation mo. Ayan. So, ayan. Ano pa? Ang mangyayari sa buhay mo kaya. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Palang to I think it's upright. Upright ba yan? Upright ba to Knight of Pentacles? In reverse siya, guys. Ito ang next na mangyayari sa buhay mo daw. Knight of Pentacles in reverse. Hindi ko pwedeng gawing upright kasi in reverse talaga siya eh. In reverse. Ikaw ba to na maging ganyan? Ikaw talaga yan. Para bang makaranas ka ng instability or yung parang unstable ka, uncomfortable, or parang hindi tuloy-tuloy yung ano mo, parang hindi ka, parang distracted ka sa ginagawa mo niyan. Tama ba? Kasi guys, nakakaalam dyan. Distracted ka sa ginagawa mo kasi hindi ka committed sa ginagawa mo eh. Hindi tuloy-tuloy. Yan. Kaya pinapaklarify ko sa guide. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Pero, kasi nga dumadaan ka sa transformation, kaya
Para bang there's change, no? Parang you will feel uncomfortable talaga yan eh. Unstable, uncomfortable. Pero pag nabuo ka na, from may kukunin to a butterfly, no? Pag naging butterfly ka na, ay, makamit mo na yung freedom, guys. Hindi ka na parang uod na pagkapanggapang, no? Na nahirapan na abutin yung kahit na katamtaman, maliit na pangarap mo, no? Kasi parang may mga obstacle, ang hirap parang pagulong-gulong ka lang, gapang-gapang, di ba? Unlike sa kung may pakpak ka na, naging butterfly ka na, no? Ay makakalipad ka na. Oh. Malaking improvement, malaking pagbabago, malaking change, di ba? So yan. Hindi ka na ngayon matitingga, yan ang next na mangyari sa'yo. Hindi ka na mag-aantay na parang mabagot sa kakantay. Ayan. Kung sino mag-invest sa'yo, kung kailan mag-invest yung person mo, kung kailan darating yung susugal. Susugal para sa'yo, parang ganun. Susugal sa'yo, parang ganun. Or kung sino yung mag-take ng risk sa'yo, or kung kailan darating yun, inantay mo, mga ganun. Instead, you are the one who will change your life, improve your life. Upright ba to? Hindi. Hindi sa you're the one to change your life or improve your life. Instead, darating na tong inaantay mong dumating. Pwede mga opportunity, darating na yan. Yung inaantay mong darating kaya hindi ka na mag-aantay, no? Mawala na yung pag-aantay mo na parang nabagot ka, antay na parang wala naman, gano'n. Oh. Na there's movement, there's a hard work, effort, pag-effort, pwedeng person mag-effort sa'yo. Or ito na buhay na, alam mo yung enjoy mo yung life each day. You will cherish each experiences you have. Maybe with your person, with your family, with your loved ones. Or kung ano man yung work mo. Pero kung person to, mag-effort siya continuously, no? Kung work naman to or business, tuloy-tuloy siya, guys. Tuloy-tuloy yung trabaho mo, tuloy-tuloy yung income mo, tuloy-tuloy. Parang yung trabaho mo kumikita ng tuloy-tuloy din, no? Nakaka-create ka ng pentacle. Hindi sayang effort mo. Ayan. Ano pa ang about sa'yo? Na magbabago sa buhay mo. Magbabago na sa buhay mo. Upright ba ito, the hermit? Ayaw, upright. Para ba maging tahimik yung buhay mo? Mas mag-focus ka sa sarili mo, sa bahay nyo, sa family mo. Maging introvert. Mas piliin mo yung tahimik na buhay. Yung merong privacy. Ayan. Hermit. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Sa love life mo na lang kaya. Upright ba ito? Six of Pentacles. Maganda kung upright yan. Ay, pwede ba itong upright eh? Palang. Upright ba itong Six of Pentacles? Mayroon palang paparating. Oo nga daw. Six of Pentacles. Merong susuyo sa'yo. Merong mag-invest sa'yo, pwede din. O merong parang luluhod sa harapan mo, pwede din. O parang lumuluhod. O merong
Ano ba yan? May luluhod sa harapan mo o parang magmamakaawa sa'yo? Ganun ba yun? Meron. At paparating na to, parang luluhod siya sa harapan mo at magmamakaawa sa'yo. Siguro patawarin mo, ganun. O kaya ay magmamakaawa siya na gusto niyang maging parte ng buhay mo. Mga ganun ba? Na gusto niyang maging partner mo, ano na. Alam mo yung pipilitin ka niya para maging partner mo. So magkakaroon ng equal give and take sa inyong dalawa. Lalo kung sasagutin mo, kung tatanggapin mo yung inaalok niya sa'yo. No? Ganun. O yung kung gusto mong maging partner yan siya. Ayan. Ayan o. May luluhod at magmamakaawa sa'yo. O sabihin na natin magmamakaawa na lang. Na, parang gano'n. ano ang tungkol sa person na yun na luluhod at magmamakaawa daw sa'yo? Tungkol sa person na yun. Nag-hold back siyang mag-message sa'yo. Parang ayaw mag-message. Tama, ayaw niya mag-message. Kasi puno siya ng baggage. Baggage or negativity or problema. That's why nag-hold back siya. Pero pag na-release niya na yung mga baggages na yan, pwedeng mga na-accumulate niya na yan yung mga baggage na yung galing sa ibang tao, mga negativities, mga ganyan influences ng iba, ganon. Or kaya isinend talaga ng sadya sa kanya ba, mga ganon, para matagalan na lumuhod at magmakaawa siya sa'yo, para tanggapin mo, para maging parte ng buhay mo. Ano ang feelings ng person na to na si Six of Pentacles na luluhod daw sa'yo at magmamakaawa? Anong feelings yun sa'yo? Ay guys, malaking offer niya talaga. Mayroon talaga guys. Malaking offer niya sa'yo. Oh? Gustong-gusto niya mag-offer sa'yo na magsama na kayo. Mag-purchase ng house and lot at magsama na kayo sa house and lot na yan. Or kung meron na siyang bahay lupa, doon na kayo titira. Or else, kung ikaw may bahay lupa, o sino man to na meron na kayong titirahan, basta magsama na kayo. Yan na yun eh. It's a huge offer. Talagang buo yung offer niya sa'yo. Ano ba nakita niya sa'yo? No? Itong person na to na luluhod at magmamakaawa sa'yo. Ano ba nakita niya sa'yo sa personality mo na kung bakit gusto niyo magsama kayo, mag-settle down na, ganyan. Kasi hindi mo nire-restrict yung sarili mo. Hindi mo inaalaw na pigilan yung sarili mo. Kasi ano yung hindi mo kinukontrol yung sarili mo na na express yung emotion mo. Hindi. Na magpakatotoo. Baka magpakatotoo na magpakatotoo. You are free o parang hindi mo kinukontrol, hindi mo pinipigilan yung sarili mo na magpakatotoo. Kasi di ba ang daming tao na parang hirap na hirap pinipigilan nila yung sarili nila na magpakatotoo. Kasi takot silang i-judge ng ibang tao. Oh. Hanggang sa parang tinatago na nila yung totoo nilang personality, yung totoong sila. Kasi ayaw nilang i-judge ng iba. Ayaw nga nilang malaman ng iba yung baho nila eh. Takot silang malaman yung baho nila. Kasi, takot na silang i-judge ng ibang tao. Takot sila sa komento ng ibang tao. Takot sila sa sabihin ng ibang tao. They're being controlled by the views of others because of their fear. Kung ano yung sasabihin ng iba pati. No? What others will think about them. Dahil sa ganyang reaction nila. Dahil sa ganyang iniisip dahil sa ganong malaman ng mga baho nila o kung malaman ng iba yung totoong sila,
Alam mo yun, ang hirap kaya no na yung kinokontrol mo, pinipigilan mo yung sarili mo to express yourself, to be true, to be your authentic self dahil ayaw mo i-judge ng iba. Dahil ang takot ka i-judge ng iba. Dahil ang takot ka sa isipin ng iba. You know what? Ang iba, ang mga tao, ang daming flaws din ng mayan. At ang buhay sa mundong to, maiksi lang. Eh, hindi naman forever. Ganun kasi mga tao eh. Kaya minsan kahit mali, hindi na lang sila magsasalita. Hindi na nila, alam mo, walang dignity. Dignity ba yun? Integrity. Walang integrity na walang panindigan sa kung anong alam nilang tama. Kung saan yung mas nakakararami kahit mali yun, doon sila papanig. Dahil ayaw nilang sila lang o kunti lang kasi wala silang kakampi. Ganun. Pero yung may mga integrity na tao, they will stand alone. Basta alam nilang tama yan. They will stand sa kung ano yung paniniwala nila, sa belief nila. Dahil yun alam nilang tama. Basta tama. No? Ganon. So, ano pa? Ang nagustuhan niya sa'yo. Tingnan natin ha. Ano bang believe ba sa'yo itong person mo na to na naluluhod at magmamakaawa sa'yo? Believe ba siya sa'yo? O believe siya sa'yo eh, oh. Siguro that's knowledge mo. Saan siya believe sa'yo itong person na to naluluhod at magmamakaawa sa'yo? Anong personality mo, anong meron ka, anong taglay mo na kinabiliban niya sa'yo? Ano yun? Knowledge nga, kaya pala clarified by knowledge. Knowledge kasi knowledgeable ka. Kasi curious ka na klase ng tao, paano hindi ka maging knowledgeable. Ganon ang mga taong knowledgeable, so curious. Matanong pati yan. Palatanong. Kaya ang daming knowledge kasi mahilig magtanong. Saan ka makakuha ng knowledge kaysa pagtatanong, sa pagre-research, sa pagbabasa, di ba? Pero pag ang taong hindi curious, ay konting alam niyan, no? Kasi the more na curious yung isang tao, the more na eager yun na malaman, no? Yung mga hindi niya pa alam. Kaya nga dumadami yung knowledge niya. Dumadami yung na-accumulate yung knowledge. Ganun yun, guys, no? Ayan. Ano ang disturbo tayo ng music dito? Kapitbahay ko. Nakaka-distract. Ano yung minsan napipikon ako, guys. Pagka pagka na-copyright, naiinis talaga ako kasi syempre nakaka-copyright eh. Sadyain pa nga nila yan para mag-copyright. May mga ganun tao na mananadya para, alam niyo yun, yung may mga kontrabida kasi gitira, mga ganun. Sinasadya nila. Yung sadyain nila talaga na basta may mga ganyan. Ano naman ang gustong sabihin sa'yo ng person na to na luluhod at pagmamakaawa sa'yo? Anong gusto niya sabihin sa'yo? Hindi na siya nagja-juggling. Ibig sabihin, hindi na siya nahihirapan mag-desisyon, no? Kasi in reverse to eh. Hindi na siya nagja-juggling daw. Alam niya na kung ano yung desisyon niya. O nakapag-decide na siya. Nakapag-decide na siya, ganon? Hindi. Pero hindi na siya nagja-juggling, ganon. Hindi na siya nagja-juggling daw. Hindi pa siya nakapag-decide pero hindi na siya nagja-juggling. So hindi na siya mahirapan mag-desisyon yan. Pagka ganyan. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo nitong person na to na luluhod at magmamakaawa daw sa'yo? Anong gusto niya sabihin sa'yo? Goal ka niya. Kasi attracted siya sa'yo, passionate siya sa'yo, dinidesire ka talaga niya. At goal ka niya na ano? Goal ka niya na
yung mag-message sa'yo, mag-send ng message sa'yo. Alam mo yung confident siya, stable, komportable na i-message ka. Goal niya na i-message ka, na kontakin ka, may ibon, no? Na, alam mo yung stable na siya sa buhay, abundant na, komportable na yung buhay niya. Tapos i-message ka niya. Para ano, kasi pag stable na siya, komportable na yung buhay niya, ay pwede na kayo magsama, wala kayong problema, di ba? Lalo financially. 5 of Swords, para magkaayos kayo. Para magkaayos kayo. Oh. Ayan. Para magkaayos kayong dalawa. Para magkaintindihan kayong dalawa. Ganon. Para magkaayos. And then, may devil dito. Dahil pinag-away ka ng devil. Ganon. May devil. Pinag-away ka ng devil. Pinag-away kayo ng devil. Ayan. Ba't alam niya na pinag-away ka ng devil? Alam niyo pinag-away kayo ng devil. Kasi yung mga devil, kasi maskim talaga. Yan yung master ng manipulator. Yan ang pinagmumulan ng, yan ang pasimuno or pinagmulan ng lies, deception, di ba? They're good at that. Oh. Yan ang mga nasa evil forces kasi mga sinungaling yan talaga, no? Mga trickster pa, mga deceitful, deceiver. O, ano pa ba? So, yan. Kaya wag gayahin yung mga ganun kasi pagka deceitful, deceiver ka, sinungaling, you're na pass na papunta saan? Sa impyerno. Kung saan ang mga devil. Kasi ganyan ang ugali mo, gumagaya ka sa kanila, di ba? Sa mga ganun, ha? Oh. So, ano pa? Kaya maging honest. Hindi mo naman kailangan ikahiya. Yung maging totoo ka, yung maging honest ka. Ganun. Hindi mo kailangan mag-pretend, di ba? Wag mang-deceive, wag magsinungaling, wag tawag dito. Yung deceitful, deceiver, ano pa ba? Manipulative. Ayun. Kasi sa, sa evil forces na mga ugali yan eh. O, talagang tatak na yan ng mga tatak nila yan eh. Tatak talaga. Ganyan talaga yan sa evil forces, mga ganyan yan. No? Huwag mong take advantage. Di ba? Nasa yan eh? Sa Biblia naman yun kung ano yung mga kasalanan, o di ba? Pero, let's see. Ano bang magiging buhay mo? Ano ang magiging buhay mo soon? Possible na maging buhay mo. Ano kaya? House. Pwedeng lilipat ka ng bahay. Or maging stable yung pamumuhay mo sa bahay nyo. Or magkaroon ka ng bagong bahay. Yung ganyan. Na ganito yung place. Ganyan yung place talaga. Para may mga puno-puno sa paligid. Hindi naman ganyan ang place. Kundi stable yung buhay mo. Secured ka, safe, number 4. Oh. And then, alam mo yung puno ng pagmamahalan. There's understanding between you and your family. Yung sa loob ng bahay na yan. Yung, kayo as a family. Yung ganyan, you're safe, secured, stable. No? Ano pa ang maging buhay mo kaya? O baka makapagpundar na kayo ng bahay lupa or lilipat ka sa bahay person mo, pwede din. Kaya may offer man sa'yo. May gusto i-offer yan sa'yo. Ano pa maging buhay mo? Mice. You will live in a place na may mga mice. Baka sa bandang farm. May mga mice ba dyan sa lugar na yan? May mga mice na sa lugar na yan kasi may mice yun. Yun nga lang, nangangain kasi ng palay yan.
O para bang sa probinsya or in a place na tahimik, guys. You will find peace. You will feel comfortable, relaxed, and stable, safe. Ayan. Kaso may mga mice. Consumption ko siguro sa mice. Pero may mga mice daw dun sa lugar na yun. O baka magkaroon kayo ng farm, palayan doon. O. Meron talaga mga mice yan, no, sa palayan. O. Mag-alaga ka ng pusa. Takot yan sila sa pusa. Dito nga, wala nang pag-alagala na daga eh. Kasi ang dami kong pusa. Grabe hunter yung mga pusa ko. Minsan naawa na lang sa daga. Kasi putol-putol na talaga. Napagalitan ko din sila kasi syempre may buhay din yung daga. At hindi na namimiss dito. Dati madaming daga dito pero dahil may mga pusa ko, simot ang daga. Grabe hunter mga pusa ko dito. Ano pa ang magiging buhay mo? Ay, may mag-offer talaga sa'yo, guys. Oh. Ayun, may mag-offer talaga sa'yo. Yan na yun. Na luluhod at magmamakaawa. Mag-offer ng cup of love, guys. Para makasama ka, makapiling ka. Oh, at possible dito na kayo titira sa bahay. O bagong bahay ninyo, sa bahay ninyo. Basta, ayan, na stable, secured ka na. O, wala nang kulang sa buhay mo. You'll live safe, secured, stable, and mahal na mahal ka ng partner mo na to, na maging partner mo. At hindi ka niya itratong basura. Hindi ka niya papakawalan. Pahalagahan ka niya. Bibigyan ka niya ng importansya. I-keep ka niya. Para bang possessive pa nga sa'yo eh. Mahal na mahal ka daw niya. Mamahalin ka daw niya talaga ng, alam mo yun, deeply in love sa'yo. Yan. Hindi ko din maano sa inyo, may share kung paano ba mahalin ng deep, no? Na hindi kailangan ng gayuma. Kasi, hindi naman ako gano'n ka-expert eh. Magpakatotoo na lang, gano'n. Magpakatotoo. Kung ano ka, yun ka. Yun ang mamahalin sa'yo ng person mo. So, ayan. So, ito na lamang guys for collective reading.